recently imposed on Russia by the EU and the US, Russian President Vladimir Putin has ordered a one-year ban of agricultural produce. 10 mga bagay na ipinagbabawal sa Russia. Ang Russia ay isa sa mga pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Kilala sila dahil sa ginawa nilang pakikipaglaban sa Ukraine. Pero alam mo ba na sobrang daming bagay ang ipinagbabawal sa bansang ito? At ang paglabag dito ay may kaakibat na kaparusahan. Kaya naman sa video na ito ay aalamin natin ang 10 mga bagay na ipinagbabawal sa Russia. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Memes. Ang memes ay sikat na paraan ng pagpapatawa at pagpapahayag sa social media. Pero sa Russia ay nagpatupad ng batas na naglilimita sa paggawa at paggamit nito, lalo na kung ito ay tungkol sa mga kilalang tao. Ang issue na ito ay nagdudulot ng kontrobersya dahil sinasabing nilalabag nito ang karapatan sa malayang pagpapahayag. Noong 2016 ay nagpatupad ang Russia ng batas na nagbabawal sa paggamit ng pangalan o larawan ng mga kilalang tao sa memes na maaring magbigay ng maling impormasyon o sirain ang kanilang reputasyon. Halimbawa, kung ang isang meme ay nagpapakita ng isang personality sa hindi magandang paraan ay maaring magsampa ng kaso laban sa gumawa nito. Layunin ng batas na ito na protektahan ang mga public figures mula sa paninira o maling representation. Ayon sa gobyerno ng Russia, ang batas ay para protektahan ang reputasyon ng mga sikat na tao tulad ng mga politiko, artista at iba pang personalidad. Naniniwala silang ang memes ay maaaring gamitin upang magpakalat ng maling impormasyon at manira ng pangalan. Sinabi rin nila na maaaring magdulot ng pagkakagulo ang ganitong mga materials kung hindi ito kontrolado. Samantala, isa sa mga unang kaso ay noong 2015 nang ipagbawal ang meme na ginamit ang larawan ng sikat na clown na si Vyacheslav Polonin. Ang meme ay nagbigay ng maling ideya tungkol sa kanya, kaya kinilala ito bilang paglabag sa kanyang karapatang pantao. Bukod dito, maraming memes na tungkol kay Pangulong Vladimir Putin ang tinarget ng gobyerno. Ginagamit kasi ang kanyang imahe bilang simbolo ng protesta, kaya madalas na iniuugnay ito sa propaganda laban sa pamahalaan. Maraming kritiko ang naniniwala na ang batas na ito ay isang paraan upang patahimikin ang oposisyon at mga kritiko ng gobyerno. Para sa kanila, ang pagbabawal sa memes ay hindi lamang tungkol sa proteksyon ng reputasyon, kundi isang anyo ng censorship. Pinipigilan nito ang mga tao na magpahayag ng kanilang saloobin, lalo na laban sa mga lider ng bansa. Dahil dito ay maraming mamamayan ang nangangamba na ang ganitong batas ay magdulot ng mas mahigpit na kontrol sa kalayaan ng media at internet. Sa maraming bansa, ang memes ay bahagi ng kultura at tinatanggap bilang satira o malayang pagpapahayag. Number 2. Western food and soap. Pinagbawalan ng Russia ang pag-aangkat ng pagkain at sabon mula sa mga Western countries tulad ng European Union at United States. Ginawa ito bilang tugon sa parusa na ipinataw ng mga bansang ito sa Russia matapos ang mga hindi pagkakaunawaan sa politika tulad ng pagsakop ng Russia sa Crimea. Layunin ng hakbang na ito na palakasin ang local economy, labanan ng impluensya ng mga foreign countries at ipakita na kaya ng Russia na umasa sa sarili nitong mga produkto. At noong 2014, matapos sakupin ng Russia ang Crimea, ay ipinataw ng EU at US ang mga parusa laban sa ekonomiya ng bansa. Dahil dito ay nagpataw din ng Russia ng pagbabawal sa mga food products mula sa mga bansang ito. Kasama sa mga pinagbawal ang karne, gatas, prutas, gulay at iba pang pagkain. Layunin nitong suportahan ng mga local farmers at negosyante sa Russia. Ang resulta, tumaas ang lokal na produksyon ng ilang produkto tulad ng keso at iba pang dairy products. Bagamat nakatulong ito sa lokal na industriya, nagdulot din ito ng mga problema. Ang ilang negosyo tulad ng mga restaurant ay nahirapan dahil sa kakulangan ng imported ingredients. Napilitan silang gumamit ng mas mahal na alternatibong produkto o mga low quality. Para sa mga mamamayan, lumiit ang kanilang pagpipilian sa pagkain at tumaas ang presyo ng ilang bilihin. Samantala, noong 2022 matapos salakayin ng Russia ang Ukraine, ay nagpatuloy ang mas matinding parusa mula sa West. Bilang tugon ay isinama ng Russia sa mga ipinagbawal ang mga hygiene products tulad ng soap, shampoo at toothpaste mula sa mga Western countries. Layunin ng hakbang na ito na tulungan ang mga local companies na mag-produce ng sariling produkto. Sinabi ng gobyerno na hindi na kailangang umasa ng mga mamamayan sa mga foreign products. Subalit maraming mamamayan ang nagrereklamo
Dahil hindi kasing ganda ng imported na produkto ang mga local alternatives. Dahil dito ay marami ang bumibili pa rin ng foreign products kahit mas mahal at mas mahirap hanapin ang mga ito. Lumaganap din ang illegal na pagbenta ng mga imported products para lang matugunan ang pangangailangan ng mga tao. Number 3, sex education. Sa Russia ay mahigpit na ipinagbabawal ang sex education sa mga paaralan. Naniniwala ang gobyerno na ang ganitong klase ng pagtuturo ay hindi angkop sa tradisyonal na pananaw ng bansa. Ang kanilang layunin ay protektahan ang kabataan mula sa tinatawag nilang negative influence na maaaring sirain ang moralidad at mga kaugalian ng tradisyonal na pamilya. Naniniwala ang mga leader ng Russia na ang pagtuturo ng sex education ay nagtataguyod ng immorality sa kabataan. Sa kanilang pananaw, ang mga ganitong usapin ay dapat talakayin lamang sa loob ng tahanan at hindi sa paaralan. Samantala, malaki ang papel ng simbahan sa paghubog ng patakaran ng Russia tungkol sa sex education. Ayon sa mga religious groups, ang ganitong klase ng edukasyon ay maaring mag-udyok ng maagang pakikipagtalik at pagtanggap sa mga ideya ng LGBTQ+ na labag sa kanilang paniniwala. Gayun din, may takot ang gobyerno na ang sex education ay magpapakilala ng masamang impormasyon sa mga kabataan. Pinaniniwalaan nila na maaari nitong gawing normal ang premarital sex o magbigay ng maling mensahe tungkol sa mga sexual relationship. Kaugnay nito, maraming kabataan ang nagiging biktima ng hindi planadong pagbubuntis dahil walang sapat na kaalaman tungkol sa reproductive health at contraceptive ay tumataas ang bilang ng mga teenage pregnancy. Sa kakulangan naman ng tamang impormasyon tungkol sa ligtas na pakikipagtalik ay tumataas ang kaso ng mga sakit tulad ng HIV o AIDS. Ang kabataan ang pinakaapektado nito dahil walang maayos na programa para sa kanilang proteksyon. Dahil sa kawalan ng edukasyon ay kumakalat ang maling impormasyon na madalas ay nakukuha lamang mula sa internet o kapwa kabataan. Ang mga ito ay nagdudulot ng kalituhan sa mga kabataan tungkol sa kanilang katawan at relasyon. Subalit maraming bansang tumutuligsa sa pulisya ng Russia tungkol sa sex education. Sinasabi ng mga eksperto na mahalaga ang ganitong klase ng edukasyon upang maturuan ng kabataan ng tamang kaalaman at responsableng desisyon sa kanilang buhay. Number 4, swearing. Sa Russia ay mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng masasamang salita. Layunin ng batas na ipinatupad noong 2014 na mapanatili ang respeto, moralidad at kultura ng bansa. Itinuturing na hindi nararapat ang pagmumura lalo na sa pampublikong lugar dahil ito ay salungat sa tradisyonal na mga halaga ng mga Russian. Nilagdaan ni Pangulong Vladimir Putin ang batas na nagbabawal sa pagmumura sa iba't ibang aspeto ng lipunan. Saklaw nito ang mga pelikula, dula, social media at iba pang public places. Ang mga individual na lalabag ay pagmumultahin ng 2,000 rubles pataas, habang mas mataas naman ang multa para sa mga organisasyon. Ang batas na ito ay bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan na mapanatili ang kaayusan at malinis na wika sa lipunan. Ang mga salitang itinuturing na pagmumura sa Russia ay tinatawag na mat. Kabilang dito ang mga salitang may malaswang kahulugan na nauugnay sa sexuality, kabastusan at karahasan. Bagamat bahagi ang mga salitang ito ng historical aspect ng Russian language, itinuturing ng gobyerno na hindi ito angkop gamitin, lalo na sa mga pampublikong lugar at media. Dahil dito, ang paggamit ng mat ay mahigpit na ipinagbabawal sa ilalim ng bagong batas. Gayun din, ang batas ay sumasaklaw sa iba't ibang larangan. Una, ang mga pelikula, dula at iba pang palabas ay hindi maaaring ipalabas sa publiko kung hindi aalisin ang pagmumura. Kailangang dumaan ang mga ito sa mahigpit na pagsusuri ng gobyerno bago aprubahan. Pangalawa, bawal din ang pagmumura sa social media at online platforms. Kung mahuhuli, maaring harangin ang mga website o mapatawan ng multa ang may-ari nito. Pangatlo, hindi rin pinapayagan ang pagmumura sa mga pampublikong lugar tulad ng mga gatherings, event at iba pang gawain. Ayon sa gobyerno ng Russia, ang batas na ito ay naglalayong protektahan ang mga kabataan mula sa masamang impluensya ng pagmumura. Naniniwala sila na ang malinis na wika ay mahalaga sa paghubog ng maayos at disiplinadong lipunan. Bukod dito, itinuturing ng gobyerno na ang kalinisan ng wika ay mahalagang bahagi ng kultura at pagkakakilanlan ng mga Russian. Number 5,
The conflict in Ukraine, ang alitan sa pagitan ng Russia at Ukraine ay naging malaking issue na nakaapekto hindi lang sa dalawang bansa kundi pati na rin sa buong mundo. Sa Russia ay mahigpit na ipinagbabawal ang pag-uusap tungkol dito kung hindi ito tumutugma sa mga pahayag ng gobyerno. Ang layunin nito ay kontrolin ang impormasyon at tiyaking ang mga tao ay sumusuporta sa kanilang mga desisyon. Kaya naman noong 2022 ay ipinatupad ng Russia ang batas laban sa tinatawag nilang fake news tungkol sa kanilang militar. Sinumang magsabi ng mga bagay na hindi aprobado ng gobyerno ay maaaring pagmultahin o makulong ng hanggang 15 years. Halimbawa, ang pagtawag sa alitan bilang digmaan sa halip na espesyal na operasyong militar ay isang krimen. Sa ganitong paraan ay nais ng gobyerno na ang kanilang version ng kwento lamang ang paniwalaan ng mga tao. Dahil dito ay maraming malalayang media sa Russia ang napilitang magsara. Ang mga pahayagan at istasyon tulad ng Novaya Gazeta at Dosh TV ay huminto ng operasyon. Ang ilan sa kanila ay lumipat sa ibang bansa upang magpatuloy sa pagbabalita. Sa huli, ang natitirang impormasyon na nakakarating sa mga mamamayan ay mula lamang sa mga media na kontrolado ng Estado. Gayun din kasabay ng pagsasara ng mga malalayang media o independent media ay mas pinalakas ng gobyerno ang kanilang propaganda. Ayon sa kanilang mga balita, ang ginagawa ng Russia ay para protektahan ng bansa mula sa mga banta ng West at NATO. Pinapalabas din nila na ang Ukraine at ang mga kaalyado nito ang nagpapasimuno ng kaguluhan. Sa ganitong paraan, nais ng gobyerno na makuha ang suporta ng mga tao para sa kanilang mga aksyon. Bagamat mahigpit ang kontrol, mayroon pa ring mga taong nagpahayag ng pagtutol. Ang ilan ay nagprotesta upang ipakita ang kanilang saloobin, ngunit sila ay mabilis na inaresto. Ang mga journalist, activist at karaniwang mamamayan na nagsasalita laban sa alitan ay pinapatahimik o binabantaan. Dahil dito ay maraming tao ang natatakot na magsalita at pinipiling manahimik na lang. Number 6. Lingerie. Noong 2014 ay nagkaroon ng kontrobersya sa Russia nang ipagbawal ang ilang uri ng lingerie dahil sa bagong batas. Ang regulasyon na ito ay ipinatupad ng Customs Union na kinabibilangan ng Russia, Belarus at Kazakhstan. Layunin ng batas na tiyakin ang kaligtasan ng mga mamimili sa pamamagitan ng pagbabawal ng underwear na gawa sa tela na may mas mababa sa 6% cotton content. Subalit, maraming tao ang tumutol sa patakarang ito. Ayon sa batas, bawal ang lingerie na gawa sa mga synthetic materials tulad ng lace at satin kung wala itong sapat na cotton content. Ayon sa mga autoridad, ang mga synthetic na tela ay maaaring magdulot ng skin irritations at iba pang health problems. Ngunit maraming kababaihan ang umaasa sa ganitong uri ng lingerie dahil sa ganda at komportabling disenyo nito. Samantala, malawak ang naging protesta mula sa mga kababaihan at negosyante. Maraming kababaihan ang nagsabing limitado ang kanilang kalayaan na pumili ng kanilang isusuot. Ang mga luxury lingerie brands ay malaki rin ang nalugi dahil karamihan sa kanilang mga produkto ay hindi pasok sa pamantayan ng batas. Maraming tindahan ang napilitang magbawas ng mga stock at ang mga negosyong umaasa sa pagbebenta ng imported lingerie ay naapektuhan. Ayon sa gobyerno, ang batas ay para protektahan ang kalusugan ng mga mamimili. Itinuturo din nila na ang natural na cotton ay mas ligtas gamitin kaysa sa synthetic materials. Ngunit maraming eksperto ang nagtanong kung kailangan ba talaga ang ganitong mahigpit na batas. Ayon sa mga kritiko ay walang sapat na ebidensya na ang synthetic lingerie ay talagang mapanganib. Dahil sa batas ay naging mahirap para sa mga mamimili na makahanap ng imported o magagarang lingerie. Napilitan din silang bumili ng mas murang mga produkto na may mataas na cotton content ngunit hindi kasing ganda ng quality. Ang iba naman ay umasa sa pagbili mula sa ibang bansa o kaya'y sa mga hindi official store o black market. Sa katunayan ay maraming negosyo ang nalugi at ang iba ay napilitang magsara. Number 7. Being emo. Noong 2008 ay naging kontrobersyal sa Russia ang plano ng gobyerno na ipagbawal ang kulturang ito. Ayon sa kanila, ang pagiging emo ay may negatibong epekto sa kabataan dahil nauugnay ito sa depression at maaaring mag-udyok sa pagpapakamatay. Sa halip na ituring bilang paraan ng pagpapahayag ng damdamin, ay nakikita ito bilang banta sa morality at mental health.
Samantala ang emo ay isang subculture na nakatuon sa emotional music, fashion at dark theme. Kadalasan ang emotional aspect nito ay nagpapakita ng lungkot, personal na problema at iba pang negative feelings. Para sa mga kabataan, ang pagiging emo ay nagiging paraan upang maipahayag ang kanilang sarili. Subalit ang gobyerno ng Russia ay nag-aalala na ang ganitong kultura ay nagdadala ng depression at nagpapalala sa problema ng pagpapakamatay sa mga kabataan. Kaugnay nito ay nag-submit ang Russian State Duma ng mga plano upang pigilan ang paglaganap ng emo sa mga paaralan at pampublikong lugar. Kabilang dito ang pagbabawal sa pagsusuot ng emo-inspired na pananamit tulad ng itim na damit at eyeliner sa mga estudyante. Pinuntirya rin nila ang internet, partikular ang mga blog o social media posts na may temang emo. Naniniwala ang gobyerno na ang mga kabataang sumusunod sa kulturang ito ay maaaring humantong sa depresyon at maging problema sa lipunan. Layunin nilang baguhin ang ganitong impluensya at palitan ito ng mga activities para sa kabataan. Ngunit hindi naging maganda ang reaksyon ng mga kabataan at iba pang tao sa hakbang na ito. Para sa kanila, ang pagiging emo ay hindi dapat tingnan bilang masama. Ito ay isang paraan ng pagpapahayag ng damdamin at identity. Maraming kabataan ang nagprotesta at iginiit nila na hindi emosyon ang problema kundi ang kakulangan ng suporta sa mga dumaranas ng depression. Pinuna rin ng mga mental health experts ang gobyerno. Ayon sa kanila, hindi solusyon ang pagbabawal ng isang kultura para ayusin ang issue ng depression. Sa halip ay kailangan ng mas malalim na pag-unawa at tamang suporta sa mga kabataang apektado ng mga ganitong problema. Bagamat hindi ganap na nais sa batas ang pagbabawal, ay malaki ang naging epekto nito sa mga kabataan. Marami ang natakot na ipakita ang kanilang style at personal na damdamin dahil sa pangamba na mas stigmatize o husgahan. Nawala rin ang maraming emo-related blogs at forums online dahil sa takot sa possible censorship. Number 8. Gay propaganda. Ang pagbabawal sa gay propaganda sa Russia ay isang issue na patuloy na pinag-uusapan dahil sa epekto nito sa human right at freedom of expression. Ang batas na ito ay ipinatupad noong 2013 at pinalawak pa noong 2022 upang lalo pang higpitan ang mga activities na may kaugnayan sa LGBTQ+ sa bansa. Samantala, noong 2013 ay nagpatupad ang Russia ng batas na nagbabawal sa pagpopromote ng tinatawag na non-traditional sexual relationships sa mga kabataan. Ayon sa gobyerno, layunin nitong protektahan ang morality ng mga kabataan at panatilihin ng tradisyonal na pagpapahalaga sa pamilya. Ang mga lumalabag ay pwedeng pagmultahin, makulong o madeport kung dayuhan. Subalit noong 2022 ay pinalawak ang batas. Hindi na ito limitado sa kabataan, kundi ipinagbabawal na rin ang pagpapakita ng LGBTQ+ team para sa lahat. Kasama sa mga bawal na material ang mga libro, pelikula, advertisement at maging mga post sa social media. Ang sino mang mapatunayang lumabag ay maaaring magbayad ng malaking multa o di kaya naman ay makulong. Ayon sa pamahalaan ng Russia, layunin ng batas na mapanatili ang tradisyonal na kaugalian ng pamilya. Naniniwala sila na ang pagpapakita ng LGBTQ+ team ay may masamang epekto sa kabataan at sa lipunan. Ang batas ay itinuturing din nilang paraan upang protektahan ang kanilang kultura at morality. Ngunit maraming tao at organizations ang nagkritisism sa batas. Ayon sa mga human rights groups tulad ng Amnesty International at Human Rights Watch, ang batas ay nagdudulot ng discrimination laban sa LGBTQ+ community. Tinutukoy nila na ito ay paglabag sa karapatang pangtao, lalo na sa kalayaan ng pagpapahayag. Gayun din naman ay maraming bansa at organizations tulad ng United Nations at European Union ang nagsabi na ang batas na ito ay salungat sa mga kasunduan sa karapatang pangtao. Para sa kanila, ang pagbabawal ay nagpapalaganap ng homophobia at pinipigilan ang karapatang mabuhay ng malaya. Dagdag pa rito, ang batas ay nagdulot din ng matinding takot sa LGBTQ+ community sa Russia. Maraming tao ang napilitang itago ang kanilang identity upang maiwasan ang discrimination at karahasan. Sa larangan ng sining at media ay maraming libro, pelikula at palabas na may LGBTQ+ theme ang ipinatigil at ipinagbawal. Number 9. Certain drivers. Sa Russia ay may mga batas na nagbabawal sa ilang tao na magmaneho. Ang layunin nito ay mapanatili ang kaligtasan sa mga kalsada at maiwasan ang aksidente. Ngunit ang patakarang ito ay nagdulot ng kontrobersya.
lalo na dahil may mga tao na hindi lubos na nauunawaan kung bakit ito ipinatutupad. Samantala, ang pangunahing dahilan kung bakit may mga driver na hindi pinapayagang magmaneho ay ang kaligtasan ng publiko. Halimbawa, ang mga taong may seryosong pisikal o mental na kondisyon ay kadalasang hindi binibigyan ng lisensya. Ayon sa mga eksperto, ang mga ganitong kondisyon ay maaaring makaapekto sa kakayahan ng isang tao na magmaneho ng ligtas. Gayun din naman, ang isa pang dahilan ay ang mga driver na paulit-ulit na lumalabag sa batas trapiko o nasasangkot sa mga aksidente. Sa ganitong kaso ay itinuturing silang panganib sa iba pang motorista at pedestrian kung kaya't pinipigilan silang magmaneho. Bagamat may malinaw na layunin ng mga batas na ito ay marami ang nagsasabing hindi ito makatarungan para sa ibang tao. Halimbawa, ang pagbabawal sa mga taong may mental health issues ay sinasabing discrimination dahil hindi naman lahat ng may ganitong kondisyon ay mapanganib magmaneho. Ngunit hindi lamang sa Russia umiiral ang ganitong mga patakaran. Sa ibang mga bansa, tulad ng mga members ng European Union ay may katulad ding mga batas na naglalayong bawasan ng aksidente sa kalsada. Pero may mas maayos na sistema ang ibang bansa pagdating sa pagtukoy kung sino ang ligtas magmaneho. Sa katunayan, ang pagbabawal na ito ay may mabuti at hindi magandang epekto. Sa isang banda ay nakatutulong ito na mabawasan ang bilang ng mga aksidente at mapanatili ang kaayusan sa kalsada. Sa kabilang banda naman ay maaaring mawalan ng trabaho ang ilang tao na umaasa sa pagmamaneho bilang kanilang hanapbuhay. Nagiging mas mahirap din ang transportasyon para sa mga lugar na may limitadong pampublikong sasakyan. At upang maging mas patas ay iminungkahi na magkaroon ng mas maayos at makataong proseso sa pagtukoy ng mga driver na hindi ligtas magmaneho. Halimbawa, imbes na automatikong pagbawalan ng isang tao, ay maaring magsagawa ng masusing pagsusuri upang alamin kung talagang delikado siyang magmaneho. Number 10. Yoga. Ang yoga ay isang kilalang activity na tumutulong sa pagpapalakas ng katawan at pagpapakalma ng isipan. Ngunit sa ilang bahagi ng Russia ay may mga ulat na ito ay ipinagbabawal. Ang dahilan ay ang paniniwala ng ilang opisyal at religious group na ang yoga ay konektado sa mga sex o kulto na maaaring magdulot ng masamang impluensya sa mga tao. Samantala, noong mga nakaraang taon ay may mga yoga class na ipinatigil dahil pinaniniwalaan itong bahagi ng mga spiritual activities na hindi katanggap-tanggap para sa iba. Maraming tao ang hindi sumang-ayon dito dahil ayon sa kanila, ang yoga ay hindi lamang tungkol sa relihiyon. Isa rin itong mabisang paraan para manatiling malusog ang katawan at maibsan ang stress. Sa ilang lugar sa Russia ay mas mahigpit ang pagbabawal dahil sa impluensya ng conservative religious group. Naniniwala ang mga grupong ito na ang yoga ay maaaring magdulot ng maling paniniwala o pagtalikod sa mga tradisyonal na relihiyon. Dahil dito ay pinayuhan nila ang mga lokal na opisyal na ipagbawal ang yoga. Bagamat hindi ganap na ipinagbabawal ang yoga sa buong Russia, ay maraming yoga instructors ang nagsabing nahihirapan silang magpatuloy sa kanilang mga klase. May ilang tao rin na nagsabi na sila ay natatakot na mawalan ng kalayaan na gawin ang mga activity na nakakatulong sa kanilang physical at mental health. Gayun din naman ay maraming sektor ang pumuna sa pagbabawal ng yoga. Ayon sa kanila, hindi ito makatarungan dahil ang yoga ay para sa pagpapabuti ng kalusugan at hindi dapat iugnay sa anumang religious issues. Sinabi rin nila na dapat makita ang yoga bilang isang simpleng paraan para maging malusog ang katawan at kalmado ang isipan. Ngunit sa kabila ng mga isyong ito, ipatuloy na naniniwala ang maraming tao na ang yoga ay mananatiling mahalagang bahagi ng buhay dahil sa benepisyo nito. Bukod sa pagpapalakas ng katawan, ay nakakatulong din ito sa pagbawas ng stress at pagpapahusay ng concentration.